Masayang araw mga kamam, si Ma'am, day 19 of 30 ng ating vacation. Thank you Lord for all the blessings sa panibagong buhay na ipinagkaloob mo ngayong araw na ito. So this morning, pinrepare ko na naman ang aming breakfast ni Daddy Christopher dahil siya po ay pupunta sa driving school. At sabi ko nga nung mga nakaraan, iubusin ko muna yung mga laman ng freezer bago ulit mag-market si Ma'am. So nakita ko meron pa akong giniling dito. So napagdesisyonan ko na itaw muna yan at iisipin kung ano yung lulutuin. At habang naghihintay, kinuha ko na yung mga puti na labahin. So kahapon nalaban ko na yung mga natirang dekolor. Ngayon naman sinamsam ko yung mga puti. Bali sa Thursday ko pa to lalaban kasi binababad ko to sa Ariel, sa Aniel or sa Tina. Lalagyan ko din po yan ng konting chlorine para pumuti ang mga damit at matanggal ang mga mancha at dumi nito. So napag-isipan ko na nagagawa ako ng bola-bola na may miswa. So giniling na bola-bola. Ayan yung mga sangkap, may sibuyas, may sang, may carrots, may bell pepper, may egg, at yung giniling na tinuko kanina. Syempre, hindi mawawala yung miswa. So, nung nahi-slice ko na, pinaghalo-halo ko na yung mga sangkap na gagawin kong bola-bola. So kung mapapansin po ninyo, pag gumawa ako ng bola-bola na ihahalo ko sa miswa, hindi po ako naglalagay ng kahit na anong harina or cornstarch kasi gusto ko meaty yung bola-bola na ilalagay ko sa miswa. Yan, pero syempre kung marami kayo sa bahay, pwede nyo lagyan. At proven ko naman na iyan ay i-hold ng nilagay kong 2 itlog. So, ang pampalasa ko, syempre, ang McCormick na paminta. Yan, nung hinalo-halo ko hanggang sa mamix ko evenly, pantay na, ay sisimulan ko na syempre yung pagluluto nito. Ayan, makikita nyo dyan, wala akong nilagay na harina at kung ano pa man. Sinimulan ko ito sa pagigisa ng bawang at sibuyas. So naglagay ito syempre ng oil para hindi agad masunog, hindi ko hinihintay na sobrang init. No, kapag konting init pa lang nilalagay ko na yan para hindi mabilis masunog yung sibuyas at bawang. So nung nag-aroma na at naluto na ito, nilagay ko na kaagad yung water. So pwedeng hot water na po para mabilis na mag-boil. Pero ako po kasi, kung titingnan nyo sa aking pagluluto nitong bola-bolang miswa, hindi ko hinihintay yung boiling point na 100%. Kapag mainit na yung water, nung tinitingnan ko or pinorasan ko, ilalagay ko na kaagad yung meatballs. Ayan. Kaya hindi maghihiwa-hiwala yung ginawa kong mixture na meat. Yan. So hindi mo hihintayin na kumulo. Tapos laging low fire lamang para maluto yung giniling. So yan. So actually nakagawa po ako diyan ng 13 balls. Yan. So tigi-isang kutsara mahigit. Yan. Ganyan siya kalalaki. Pagkatapos sa low fire, ayan, makikita nyo, hindi naghiwa-hiwalay yung ginawa ko na meatballs. Kasi naka low fire lang at hindi ko inilalagay yan na naka boiling point yung water. Kaya kahit wala pong harina, ay hindi maghihiwa-hiwalay. Sapat na po yung itlog at meaty yan. Yan po. Pagkatapos, nilagyan ko na lamang ng konting patis para magkalasa yung sabaw at ang paborito natin na black pepper ng McCormick. So McCormick, ang dami mo ng commercial sa akin ha, Bekenemen. Yan, so kumukulo, naka low fire lang, hinalo ko ng konti para ma-mix yung paminta doon sa sabaw ng gagawin ko po na bola-bola na may miswa. So yan, hinalo ko na yung miswa dahil luto na po yung meatballs. Ilagay ko na yung miswa. Basta lagi lang po akong naka low fire.
para hindi nabibigla po yung karne or yung isda. At saka ko naman po, nung naluto na rin yung miswa, naghulog po ako dyan ng mga itlog. So, para maging colorful at attractive sa aking family, naglagay ako ng pininong carrots at saka po yung dahon ng sibuyas. At ayan, luto na ang aming pang-lunch. 3 lang kaming magla-lunch for today kasi nga wala si Ate Ella at si Daddy Christopher. So, ngayong hapon naman po, ito yung isinare ni Ma'am Michelle doon sa group namin dahil syempre mga gumasta, nandun kami sa tipid tips, no? Kung ano lang yung mga sangkap na nandito sa bahay lulutuin. So dahil lagi kaming meron century tuna, spicy century tuna, shout out sa'yo. Yan, so gagawa ako ng tortang tuna. Meron niyang itlog, breadcrumbs, at saka cornstarch para maging malutong kapag pinirito. So nandiyan din meron ako naglagay ng patatas, ng carrots, ng sibuyas, ng paminta, konting asin, hanggang hinalo-halo ko lamang yan at maging pantay yung mixture ng aming tortang tuna. So, siguradong matutuwa yung aking mga kasama for today. So, nung okay na yung mixture, pinirito ko na ito. Actually, ito po ay i-double fry ko para maging malutong. Yan. So, ganyan lamang po ang gagawin ko. And then, pag uwi ni Daddy Christopher, magre-request ako na gumawa siya ng fresh calamansi juice. Meron pa ako nakita ko sa rep, mga 3/4 pa yun na calamansi para gawin niyang juice. Masarap yan ka-partner dyan. So, ka-low fire lang din yan para maluto po yung carrots at patatas. At pagkatapos, luto na, nakagawa po ako dyan ng nasa 11 pieces I think. So, yan. So, meron pa rin kasi kaming natira kanina na bola-bola na may miswa. So, that's all for today. Thank you for watching. God bless everyone.